magbabago itong larong to. Actually, I'm thinking about Team Liquid Philippines prioritizing that Claude over anybody else dito sa game na to, sa game number 3. Kasi for games number 1 and 2, hindi nahawakan ni Teddy yun. Although na game 1 naman, nanalo naman sila over that Claude ni Super Marco. Pero at this point, parang babalik yung Team Liquid Philippines sa nakasanayan na nilang draft progression nung win streak sila. Kumbaga yung kabisado na nila na ang kanilang babalikan. We are entering this drafting phase kung saan ang blue side natin ang talagang nakakalamang para sa series ito. So all eyes are on Team Liquid Philippines. Pero ang sabi nga ni Savero kahapon na sana daw manalo Falcons kasi wala daw makapagbigil sa Team Liquid Philippines. Maisahan man lang, no? Pero marami talaga yun na nag-root sa Falcons, dahil nga, again, napakaganda ng story ng Falcons. Dumagdag si Haji na masasabi natin na naging instrumental talaga, no, dito sa mga pagkapanalo nila. And ang Team Liquid, ang dami pa nga nilang bunot, no? Nung may Daiki pa sila, ngayon may Teddy na sila. And alam natin na sobrang nag-fit na tong 5 na to, no? Oo, naging gana na yung chemistry. Wala na tayong question about their chemistry as well. So, right at this drafting phase for Team Falcons, are they gonna give... Okay, yung Phobius ang tinanggal nila, so that would amplify yung Claude first pick para sa Team Liquid Philippines. And the Suyo or Harley priority for Team Falcons plus the Eve. Interesting, no? Parang may plano ata ang Team Falcons kung sakaling mag-Claude si Teddy dito. Ang tanong na lamang ay magko-Claude nga ba talaga? The Gison Shen is also available. Yung Bruno ay nariyan din. Madami-dami pa namang pangsagot dito sa Claude. Pero ang tanong ay magko-Claude nga ba ang Team Liquid sa kanilang first pick? Maaari ito. Pero tama yung sinasabi mo, baka nakahanda nga ang Falcons dun sa first pick Claude. Kasi naalala natin, kumbaga kung susundan mo yung trend, lagi yan eh. Lahat ng panalo ng Team Liquid, Claude talaga eh. Pero iba, harit ang kanilang inuna. So handa rin sila kung i-bait sila ng Team Falcons doon sa Claude pick na yon. Harit pick. Tapos knowing na wala pang Phobius para sa Team Falcons dahil sila mismo yung nag-ban nun. Although there is still an Alice na kaya mo namang harapan ang isang Harit. Pero there will come a point in time na kaya ka nang i-burst down ng Harit if you're an Alice. So, hindi siya ganun kataas na priority. Thus, getting the Claude would be a good matchup against that Harit. Mas mataas yung mobility, may BMI, mas mabilis or mas madali siyang makakapag-double lane against the Harit. And the Suyu or Kyle or even Harley. Oo, ang dami pang options so for the jungle. Ang side ng Team Falcons. Pwede pa nga nilang tipirin eh. Kasi at some point, pwede nilang makuha yung matitira. At yun nga ang kanilang gagawin dahil Valentina muna ang kanilang kukunin. Team Liquid Philippines mukhang nasa kanilang bola kung kukunin nga pa nila yung Harley o yung Suyu. Suyu is a better option, if I may say, kasi may wala nang magic doon sa gold lane, diba? Naka-physical na yon. So the only magic na pwede pang kunin ng Team Falcons would be on the jungler, even doon kay Flap, an Alice or Uranus incoming. So pwede nga nilang ipitin pa actually na magkaroon ng Suyo and Harley ban sa second phase. Tapos Leomord yung kukunin nila dito or even Fredrin for Carl. Oo. Parang nagising kasi si Carl today. Naisip niya, no, Fredrin. Medyo masarap ata mag-Fredrin ngayong araw na to. Ang kukunin nga nila yung Leomord at Uranus. Kung may napilitan na namang mag-Yura sa side ng Team Liquid Philippines. Sanford on this Uranus. At sureball naman na ito ng XP lane dahil may Leomord na rin sila. Tsaka ang ganda ng ideya nito, no? Kasi dahil nga naka-Valentina na at Claude, so alam ni Sanford na sa early to mid ay wala pa masyadong papatay sa kanya. Mahihirapang pumigil dito ang Falcons. Pero kailangang i-replicate ng Falcons yung plano na dito. May mga Alice option pa nga sila dito. Yun yung best option na against Uranus eh. But instead, Suyo nga. Ito yung nakalaylay na jungle pick. So walang papansin ng Harley for both of these teams now for the banning phase. Natatanggal ang Team Falcons ng heroes for JP and even for Sanji. Eve, Kimi, yung mga pwedeng matanggal. For roamers, Khalid and Gatot Kacha. Force sila si JP na kumuha ng ibang roamer than what he used during game 1 and 2.
tapos agaw sila ng high loss on their fourth or red 4. Oo. And ang dami pa kasing, I would say, yung gumana na kasi yun yung parang magandang tanggalin talaga. Para lang mapunta sa ibang sitwasyon ang side ng Team Liquid Philippines. And with that, high loss na nga ang tatanggalin ng Team Falcons. Naghahanap din kasi talaga ng alalay itong Leo Mord. I think 2 seasons ago natin nakita yung maaga-agang paglabas ng double kabayo lineup na tinatawag natin. Yung high loss Leo Mord na I think AP Bren ang nagpakita during that time. At hindi pa yun masyadong sikat nung time na yun. At ngayon, sikat na sa lahat ng ating mga pro players. Sobrang sagasa kasi ng magiging lineup ng Team Liquid kapag binigay mo pa yung high loss. Diba? And for Team Falcons naman, hindi ganun kaganda yung synergy ng high loss and the Valentina. Parehas, wala kang surprise factor kung tutusin eh. Tapos hindi makakomplement yung pagkakaroon mo ng suyo kasi nga yung burst damage, mas gusto mong i-amplify. So Arlott has been banned out by TLPH. Won't be surprised if Roamer na naman itong tatanggalin ng Team Falcons. Actually Kalea pwede nilang gamitin on their side. So magtatanggal sila ng mga Hilda, Khalid. Oo, sakto din yung Kalea nung burst damage ay mayroon na rin naman kahit pa paano. Pero hindi siya yung kasing bilis na nakita natin sa Onyx Philippines yesterday kung saan kumuha sila ng Kalea kasabay ng Beatrix na grabe mang -1. Oo, napakaganda nung kombinasyon na yun. No? Pero tama ka dun eh. Okay pa rin naman both sides itong Kalea. Pero kailangan mo lang talaga ng pang-finish eh. And alam mo naman, yung Claude, medyo aantayin mo pa yan. Ang ganda ng basa ng Falcons dito, natanggalin ang Gatot kasi malilimatahan yung option ni JP. Ano na lang ba mga natitira sa mga pamato niya? Mga Hilda. Actually marami pa eh. May pwedeng humugot sa baol ng Matilda chip ang Team Liquid Philippines. Johet kaya? Bring back the Johet. Johet kaya? Medyo mahirap lang, diba? Yung Johet. Kasi nga, pag ikaw unstoppable force sa Claude at naka-BMI sa malayo, tapos Yun na yun. Sabay na. Oo. Kumbaga, unstoppable force talaga. Kahit ikaw mismo, hindi mo mapipigilan yung sarili mo. Walang cancel eh. Pag kumasa na yan, you're in it. Wala. In it. Tanis na, tatanggalin ng Team Liquid Philippines. Ang natitira mga options para kay Flap. Marami pa rin naman. The Lapu-Lapu is still there. Honestly, yung D-Roth na sumisikat against the Uranus is also available. Pero ano nga pa ang red side 4 priority for Team Falcons? Maybe Roamer na ayaw nilang makuha pa ni JP at this point. Again, Hilda Khalid is an option for both of these teams. Or pwede na silang mag-prioritize ng pagkuha ng... hindi, tama. Hindi na sila magpa-prioritize ng hero ni Flap at this point kasi may hero na si Sanford eh. Oo, alam na yung matchup, no? And Kalea nga, ang kanilang kukunin dito. So, Khalid option para sa Team Liquid. At hero ni Sanji. Ito, Well, Farsa, mahirap nga lang yung Farsa kasi nga, again, may dive. may dive eh. Yung Team Falcons, Novaria? Oy, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita yung Nova. How about the Valir? Medyo pangit pa mag-Valir dito. Kahapon kasi parang sumisigat-sigat ng sumichepe-chepe si Valir kahapon eh. Well, ang magiging issue lang sa Valir is yung low mobility. Although may self-purify ang isang Valir, which is good against sa Kalea. Ang magiging value mo na lang doon ay mga pampigil-pigil lang or panulak-nulak lang sa mga papasok na heroes ng Team Falcons. So kung damage, baka bitinin sila. Baka mabitin sila. So magiging mas magandang choice is yung kayang bombers. Andiyan pa rin pala yung Eve. Plus sa Khalid. So may threat pa din nung parang RWM AOG, merong RWM Raging Sunstorm. Oo. At saktong-sakto, no? Pwede rin agawin ito ni Haji on the side of Team Falcons. Mukhang makakita tayo ng laro kung saan dalawa ang real-world manipulation na makikita natin. Last pick para sa Team Falcons. Naghahanap sila ng kanilang XP laner. Ang kanyang matchup ay Uranus. Alice, Lapu, Yuzong, mga ganun. Medyo mahirap yung Medyo Yuzong. mahirap lang eh. Kasi wala siyang target kung tutuusin. Kasi kung yung Harit, masyadong magaslaw yun. What if may purify pa, diba? So baka ikaw pa yung madali sa likod. Better yung mga Lapu, mas may kunat. Alice pa din. The clouds are ever shifting. May Sora. but this Okay. heart Ay, oo remains nga, may sobra pa steadfast. pala, pre. Hindi na nga natin napapansin eh. Pero mukhang magkaibang laro ang lalaroin ni Sanford at ni Flap dito. Yung isa ay gustong manatiling buhay habang naglalakad-lakad sa likod. Yung isa naman ay naghahanap ng play. And this time around, kung titignan natin ang ating composition, sino nga ba ang pwede nating maabangan sa first turtle considering kung gaano ka-importante ito sa ating mga games so far? First turtle-wise, malaki yung
team fight potential ng side ng Team Falcons considering na yung setup nila ay nandyan, Sora plus the Kalea. Unlike dito sa side ng Team Liquid Philippines which is just a Uranus and yung Raging Sandstorm ni JP. Tapos, ano pa, hindi pa ganun ka-guaranteed yung mga level 4 ng mga roamers. Diba? Mas reliant tayo dun sa level 4 ng mga XP lanes. So kung impact-wise lang, during the first turtle, mas malaki yung kayang gawin ni Flap. Well, let's see kung ano nga ba magiging kwento ng ating Clash of Titans 2.0 para dito sa Season 17. Huling beses na nagkita ang team na ito ay nakalawang ang Team Liquid Philippines in a 2-1 reverse sweep. But this time, ang ating kwento ay kakapanalo lamang ng Team Falcons in game number 2. At ngayon na nasa game number 3 na tayo, paano nga ba magpapatuloy ito? Tumutok na tayo at malaman. Exciting itong makikita natin. Again, very standard lang naman ang gagawin ng ating mga junglers. Walang panggugulong mangyayari. Haji and si Owen, talagang binibigyan nila. Ina-agresibo yung gitna ng CL eh. Oo, tsaka walang revitalize kasi this game eh. So kung malugi ka ng ganung kaaga, medyo kailangan mong kainin yung consequences na actions mo. Oo. Sobrang ano pa eh, sobrang naging balance pa yung nung match-up kasi yung kawalan ng damage ng Eve during the level 1 compared to a Valentina ay na-compensate naman nung damage ng Khalid. Kaso nga lang, Update okay. Papapadasal muna dito si Daddy JP, Quicksand Guard. Kanyang nabitawan. Kyle ay sasama na rin. Tumama yung stun. JP ang magiging target niya. Napabreaker kagad. Itong si Sanji at good info yun para sa Falcons. Oo, napaka-good din para sa Team Falcons dahil nga walang flicker ang side ng Team Liquid Philippines come first turtle. At pinag-uusapan na natin kanina, Joshi, kung gaano ka-importante yung first turtle for the last 2 games. Kung sinong nanalo sa first team fight, yung nanalo ng laro. automatic kasi yung gagawin nilang hawakan yung lead, wag nang magkamali. Diba? Easier said than done, yes. Pero for these teams, alam na nila kung paano nila i-capitalize yung ganong kaliit na kalamangan eh. Kahit isang turtle lang yan o kahit 300 to 400 lang yan, because of that, ay kaya na nilang hawakan yon hanggang sa lumobo. And for Sanford and Flap, nakatingin tayo sa dalawang XP laners sa ating upcoming first turtle. Level 3 pa rin parehas ang ating mga XP laners at mukhang hindi sasama ang ating mga gold lanes. Magpapa-4 lamang dito si Flap, mauuna si Sanford. Rigo, nakakabdihan si Haji dun ha. Level 4 na rin naman siya. Anong ultimate ang kanyang kukunin? Quicksand Guard para lang makapag-replenish ng HP. Dito si Daddy JP. Kapag si Flap, meron na siyang shifting skies dito. Sino kanya pupuntahan? Pero si Sanji ata magiging target. Si Kyle na nagwagi! Kaya dito nakakuha na ng first blood habang napitas na rin nila ito si Sanji. Ngayon papana-pana lang itong si Kyle at babalikwas na magkabilang kupunan. O 1-for-1 lang ang naging trade pero Team Falcons na nakakuha ng pagong. Parang wala namang clear winner na, actually clear winner Team Falcons doon. Pero hindi ganun kalaki yung nangyaring team fight. Oo, kasi alam din ni Carl TZ na siya yung magiging target ng Team Falcons. Nagawa na to kanina ng Team Falcons kung saan hindi nila pinapalapit si Carl TZ. And that's still what happened during the first objective. Bago pa man makalapit si Carl, nakahanda na yung Team Falcons. Oo. And so far, no, yung 1 kill ng Team Liquid Philippines ay napunta pa rin sa kamay ni Carl TZ. At mukhang nagtawag na naman ng Barbiel pero hindi ata lalaban ang side ng TL. Falcons ang may hawak ng maliit na kalamangan. At ito nga yung sinabi mo kanina, no, Joshi, na lamang ang Team Falcons sa first turtle. Pero yun na ba talaga yung maximum sana na pwede nilang makuha? Well, kung lumaban pa ang Team Liquid Philippines, maaring lumaki pa yung kalamangan na yun. But because of them, knowing that they still can't, ay hindi naman ganun kalaki yung kalamangan. Kaya pang bawiin. But look at Teddy. Sobrang Tapang, no? tap. Talagang 3 dash papunta. Well, may purify siya eh. Sa totoo lang, pwede siyang bigyan ni Ogwin doon ng Flicker Tsunami Slam. Pero knowing him na may purify siya, tinapangan lang niya. Okay, speaking of tapang dito sa itaas sa bahagi, talagang kinukumpulan ng Falcons. Sinusubukan nila yung yung tibay dito ni Teddy. Kanina pa yan actually, nung game number 2. Inaaraw-araw din nila si Teddy pero ibang kaso kasi ito. Yung kanina kasi naka-Moscow siya. Ngayon, hari to na alam natin na nagbe-benefit talaga dun sa mga updates ngayon. Oo, tsaka bukod pa sa mga updates, gustong-gusto din ng Harit yung mga 3, 2 lang nakalaban kasi mas mataas yung mga nakukuha niyang stats habang nagda-dash on his Zaman Force. But now in our second turtle of the game, Team Falcons pa rin ang may hawak ng kalamangan. Pero in terms of map control, ay nakakasabay naman ang Team Liquid Philippines at available lahat ng mga battle spell ng mga tropa natin dito. Big team fight ang pwede nating maabangan. Okay, may glowing one naman na si Haji. So mapipigilan yung sustained power ni JP at ni Sanford.
Ayun, hahatake ni JP sa kanyang poder. Team Liquid Philippines, nag-aabang na ng pagkakataon. Kyle, available na rin ang kanyang Sky Piercer. Naghahanap ng magiging unang stock dito. At sino kaya ang mauulas? JP buhay pa rin! Makakaligtas din si Ugwin sa mga naging proseso. Haji with a kill. Habang si Teddy nakabawi din naman ng isa. Ngayon si Haji ay tumatakbo din with a Phantom Steed na kanyang nakuha. Si Ugwin ay nag-re-regen lang mula doon sa kanyang passive. Tatalo si Sanford. Naputukan yung tatlo. Pero si Kyle magwawagi. Atras muna si Sanford with a flicker. Pero wala na makukuha pa. Nakapalit dito ang Team Liquid. Di pa rin makalapit si Carl doon sa turtle. Ganda sana ng ginawa nila to remove Flap doon sa equation bago sila mag-objective. But because of them having no damage pa at this point in time, hindi pa ganun kataas yung damage output. Look at Flap shifting skies. Napaka-hapdi si Sanford ay mapipilitan na rin gamitin yung kanyang consecration para lang makatakas doon sa dalawang miyembro ng Falcons. Oo, and for Team Falcons, no, talagang alam nila na lamang na sila. Muntikan pa nila mapitas yung Uranus, pero doon sa baba, si Flap naman ata ang bibigyan. Eh na, alam Walang nila ultimate. na walang ultimate ito. Oy, teka lang, Kakayanin ha? pa nila, oy! Oh my goodness, may outplay ata na mangyayari kasi si Haji sasama na rin. Nagamit yung kanyang flicker, Oh, pero yan na! kailangan na umatras dito ni si Cortez. At kinope yung Phantom Steed para makahabol ng tuluyan. Basag na rin yung Torres sa may top lane. Round number 2 dun sa itaas. Nagamit na rin at na-force yung Purify para dito kay Teddy. And magandang effort para sa Falcons. Oo, at saktong-sakto yung Purify burnt na yon para sa last turtle of this game. Kailangan lamang umalis dito ni Kyle. Hindi niya mapipitas yung Uranus. But for Team Falcons na slow and steady ang ginagawa nila, hindi sila lumalaban. Ang tumal ng team fights natin dito. Kulang pa yung damage output ng Team Liquid Philippines. They can't even burst yung Flap TZ na wala pang ultimate. Chassis pull doon para kay Flap, pampakunat na lang din and to diminish yung attack speed ng meron doon sa kanyang area. But because of that, kahit pa paano ay nabuhay siya doon sa engagement na ginawa ng Team Liquid Philippines. And we're talking about Team Liquid na kapag wala yung Harit, medyo mabagal na pumatay. Dahil kailangan pa ng item ni Sanji, kailangan din ng item ni Carl TZ, which is now War Axe pa lang so far yung kanyang item. Oo, and itong War Axe na ito, parang sabihin na natin, yes, masakit. And hindi pa siya yung masakit na masakit eh. Kumbaga, sustain pa lang talaga yung nakukuhang value out of this. And sa huling pagong ng larong ito, mauuna pa rin pumwesto ang Team Falcons. Makunat-kunat na rin si Flap. At mukhang sisimulan na nga ito ng Team Falcons. Bababa sa 10,000 ang buhay ng pagong. Alam ni JP at meron silang vision. Papasok sila Ayun, dito. no? Napakaganda ng shifting skies para lang i-alis sa equation dito si Carl. Andun na rin yung blazing duel mula dito kay Superbang Makat. Si Carl TC ang kanila binubuhunanan at mamamatay din ang GOAT. Ayun naman si Sanford ang magiging next na target ata nila. Kaya lang ang goal ng Falcons ay agawin na lang yung mga green caps. Ang linis ng execution ng Team Falcons. At tila ba'y ayaw talaga nilang mag-team fight. After securing that objective, disperse agad ata ang call. Yun lang yung yun lang yung gustong gawin ni Flap all throughout. Huwag palapitin si Carl doon sa mga objectives. And paulit-ulit na ganoon yung ginagawa niya. May ultimate siyang binibitawan para lang mapalayo yung Leomord doon sa turtle. And it has been doing successful dito sa Team Falcons kasi hindi lang basta yun yung nagagawa nila. Napipigilan nila yung chase mechanic ng Team Liquid Philippines. And sa ngayon, parang hindi pa nga tayo nakakakita ng chase na nanggagaling sa Team Liquid Philippines. Parang sila ang hinahabol ng Team Falcons. And now, naghahanap pa rin ng additional pang mga tore. Ang side ng Team Falcons, ang mid lane ay nananatiling matatag para sa Team Liquid. At pakiramdam ko, napaka-importante nito for TL. Yeah. Isa sa mga mahalaga pang bagay ay yung hindi nila magamit yung setup ng Raging Sandstorm plus yung RWM kasi nagugulo sila ng nagugulo doon sa ginagawa nila Ogwin and ni Flap. Oo, tsaka ang hirap dito, no? Kung ano-ano ring ultimate yung kinukuha ni Haji. As of this moment, puro Phantom Steed pa lang ang kanyang kinukuha. Dahil nga, hindi pa sapat yung magic damage na meron siya. Later on, ay real world manipulation na yan. Pero sabi dito ni Binigyan na. Owen, try na natin bigyan kagad si Teddy, pero mabubuhay. Phantom Steed na nagamit ni Carl. Mapapaflicker si Owen. Papasok na rin si Flap with the shifting skies. Si JP ata magiging sakripisyo. Makakalahati kanyang buhay. Flicker na gamit din, pero sa gilid si Super Marco! With a blazing duet! Real world manipulation pala kay Haji. Makakatakas pa si Sanji. Hindi! At si Carlito ay bababa ang buhay. Kyle with a double
habol. Linis ang tatlo mula sa Falcons. At may Lord pa na paparating pero 15 seconds ang aantayin para kay Sanji, 10 naman para kay JP. Gusto na atang tapusin ito ng Team Falcons pero mukhang pipiso lamang ng inhibitor turret dito sa may bandang ibaba. Nanganganib na ang undefeated streak ng Team Liquid Philippines. Massive dive mula sa Team Falcons. Sinubukan din si Teddy. Hindi sila naging successful dahil sa Purify na meron. And after that, nakita ni Marco na kaya pa niyang habulin. And may damage present na rin siya. Wala pa siyang golden staff kanina nung ginawa niya yun. Pero still the DHS would be enough para i-cover yung damage na kinakailangan ng Team Falcons. At kanina pa natin hinahanap for the side of Team Liquid Philippines kung kailan nila ma-execute yung combo na hinahanap natin mula sa kanila, the Raging Sandstorm plus the Real World Manipulation, pero hindi natin makita. Team Falcons as of now ang kumokontrol ng tempo ng larong ito at mukhang makakatore pa ata sa may bandang itaas. 10 minutes ang ating in-game timer, 9K ang lamang ng Team Falcons. May Lord sa gitna, 9-0 ang Team Liquid Philippines at gusto itong tungisan ng Team Falcons. May Lord sila nakasama sa gitna. Medyo babagalan lamang ng Team Falcons ito. Pinasabog na rin dun sa itaas at nakita nila yung mga taong nakapaligid, 10,000 na kalamangan ng Falcons. Medyo malaki-laki at kailangan ng matinding team fight ng Team Liquid Philippines para maklear ito. Ayan na, nabuhat na kaagad si JP pero siya ibibigyan. Shifting sides gamit ni Flap sa likod. At si Kyle nakakuha na ng kill. Clear wave lang. Uy, Daddy! Dito ni Carl. Kaya lang nandun tumaga na tumumba mula sa Team Liquid Philippines. Nakatatlo na rin si Kyle. Ubus ang cavalry. At nag-aantay na lang ng pagkakataon ng Falcons at magiging matagumpay ata ang pagputol sa dominasyon ng Team Liquid Philippines. Naghahabol pa sila dito kay Sanford at inaantay na lang ang tuluyang paglipad ng Falcons. 9-1! Tinapos ng Falcons ang undefeated streak ng Team Liquid Philippines. Kung di ako nagkakamali, Team Falcons din ang tumapos ng win streak ng Onyx noon and they repeated history right now. Team Liquid Philippines ang tutungisan nila. At ang katapusan ng Clash of Titans 2.0, Team Falcons ang nanaig. One step closer to the dream. And of course, for Team Liquid Philippines, ay nandoon pa rin ang kanilang chance na ma-secure ang upper bracket. Ang unang talo nila ay dumating ng Week 6. 6 na linggo ang kinailangan ng 7 team sa MPL na mahanap ang sagot para sa Team Liquid Philippines. Palakpakan pa rin natin ang TLPH, our reigning defending MPL Philippines champion. Oh my goodness. Makapigil hininga yung action na ating nakita. Who would have imagined na ito yung kahihinatnan ng naging Clash of Titans na ito. Tama nga si Joshi Men, kung hahanap tayo ng kupunan na puputol ng streak, Falcons na yun. And for Team Falcons, kakaiba naging execution nila. Yung win streak naman nila ngayon ang ating tinitignan. Who would have thought na Team Falcons na last season ay halos naghihingalo na para makapasok ng playoffs ay babalik ng ganitong klaseng lakas in Season 17. Sabi nga nila, hindi mo mapipigilan ang puso ng mga kampiyon at parehas kampiyon ang naglaban sa ating Clash of Titans. Ito yung isa sa mga serye na ang sarap panoorin ulit. Nadungisan na ng tuluyan ang malinis na record ng Team Liquid. At isipin mo, no, nasa playoffs na yung isa. And for Team Falcons, ano nga ba ang laman ng kanilang future? Pero sa ngayon, malalaman natin kung ano ang laman ng kanilang utak dahil pupunta na tayo sa main stage. And it's the first blood against the cavalry. Give it up for Team Falcons. Wow, boys, congratulations. What a massive win para sa inyo. I really can't hear kung ano nangyayari ngayon. Pero alam mo, Kyle, congratulations. Kayo ang una nakapanalo ng match against TLPH this season 17. Kwento mo naman yung nangyari kanina after game 1. What was the game plan after nyo matalo doon? Marami lang po kaming inayos nung game 1 eh. Tapos in-adjust na lang namin yung game 2. Lalo na yung nung game 1 na nagkamali ako ng first start. Oh, okay. Pero alam mo, sobrang laking bawi dahil doon sa game 3 ay nakamania ka pa and that's who you. Ganun ba kalakas yung gigil nyo
this time around nakaharap yung TLPH? Masyado lang po akong motivated. Okay. Talaga namang pag TLPH ang kaharap, inabangan din nila kayo eh. Alam mo, Kyle, ano ba yung pinagkaiba ng Team Falcons compared to the first half na nakatapat niyo yung TLPH? Siguro mas mas buo na po yung chemistry namin tulad nung first half. I love that. Kitang-kita na natin sa kanilang paglalaro, kaya. And kung si Kyle motivated, I'm sure si Super Marco kanina rin super motivated. And you know, Super Marco, sabi mo nung first round, wala kang pake kung sino yung best gold laner here sa PH. Pero ngayon, na natalo nyo na yung undefeated team, masasabi mo ba na may pake ka na ikaw na ba yung matuturing na best? Ganun pa rin po ako eh. Parang okay lang, sana lang na yung top 1, pero sa amin yung champion. And the Green Falcons went wild. And just to follow up, Super Marco, kahapon, sabi ni Savero, nung tinanong siya kung sino yung gusto niyang manalo sa Clash of Titans, sabi niya, Falcons daw. Meron ka bang isasagot kay Savero? Dagdag motivation sa amin. Parang naganahan kami kasi, sinuportahan niya kami. Well, Savero, wish granted, kumbaga. But let's proceed, guys. Who do you think is the match MVP? And our match MVP is... Kyle! Wow! Grabe naman talaga ang suporta ng buong MPL Arena sa inyo. It's a full house. Again, para sa Team Falcons, anong masasabi mo sa lahat ng supporters niyo? Sa lahat po ng supporter ng Team Falcons, thank you very much po sa family ko, sa girlfriend ko, tsaka sa mga kaibigan ko sa San Pedro. Salamat sa lahat ng pagsuporta nyo, guys. Tsaka sa Liquid fans, thank you po sa pagpunta. And once again, congratulations to Team Falcons. You may now take a bow and your victory walk. MPL Superfans, are you entertained? What a clash of titans, Odin. Yes, indeed. Dinala nila tayo sa Game 3. And mind you, first match pa lang natin yan. What a way to start our Super Fan Saturday. And we're excited to know kung ano nga bang nangyari sa Game 3. Back to you, casters. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin sa Team Falcons. Grabe talagang kulit ng roster na ito. Pero may walk to victory nila. Parang every time na nananalo ay may buhat ata si Flap. Man, alam mo, simula nung nanalo sila ay nagtuloy-tuloy na talaga. No? At isa sa mga nagtuloy-tuloy ng magandang performance dito, walang iba kundi si Kyle. Ganda ng mga objective takedowns. Ang linis ng galaw ng Team Falcons. And by the way, I stand corrected. Kanina nabanggit ko yung pagputol ng Team Falcons sa mga win streak. And last season lang pala yun. Hindi naman sa pinutol, pero sila yung dungis doon sa record ng Aurora. Sila yung 1 sa 13-1 ng Aurora last season. And now, sila naman yung dungis sa record ng Team Liquid. Oo, and naalala ko noong time na yun, walang nag-expect na mananalo ang Team Falcons against Aurora na para bang nasa World Championship na sila nun eh. World Championship prime nila. And for Team Falcons right now, ibang-iba ang kwento. Hindi sila naghihingalo bago magsimula ang playoffs. In fact, pwede pa silang madapa ng 3 beses at malaki pa rin ang chance nila na makapasok ng playoffs. Grabe yung energy na ibibigay ng ni Kyle no, dito sa kanilang koponan. And hindi lang yan dahil nga sobrang confident din ang Team Falcons dito na kahit anong mangyari, makikipagsabayan si Kyle sa retrihan dito kay Carl TZ. At ginagawa lang ni Flap yung kanyang trabaho. May mga punto pa nga na sabayan na ng retrihan. Umabot na sa threshold ng retri, pero shifting skies niya paatras dito si Carl TZ. Ganun katiwala sila dito kay Kyle. Oo, sinabi na rin kasi ni Flap kanina na namimiss niya si Carl. So saktong-sakto, hindi nabas ang kanyang yakap. Yakap sa leeg. Yakap sa leeg with the Sora. At napakahirap naman kasi talaga Rumetri kapag nahihilo ka ng gano'n I think madaming junglers dyan ang sumasakit talaga ang ulo when you're up against a Sora. Kasi laging may choice yung Sora. Either papatayin ganyan with the lightning o hindi ka makakapwesto with a Cloud.
Oo. And again, we're doubling down doon sa fact na binabanggit natin right from game number 2 from Team Falcons, yung variations na pwede nilang gawin throughout the clash. Ang daming pwedeng ang daming pwedeng mag-initiate, ang daming pwedeng gumalaw from Team Falcons. Unlike for Team Liquid Philippines, isa lang yung parang inaasahan natin, sobrang linear lang anong posibilidad. Yung RWM tsaka yung Raging Sandstorm mula kay JP. Kasi ang pwede lang gawin ni Sanford Diaz, mag-zone lang siya ng mag-zone. Diba? Gumitna lang siya ng gumitna. But unfortunately for Team Liquid Philippines, Team Falcons, meron silang way para gumawa ng mga bagay na makalamang against Team Liquid Philippines. Nandyan yung Tsunami Slam ni Ogwen. Nandyan yung kinokopya ni Haji. And nakita natin ang kinokopya pa niya would be those Phantom Steeds na nagiging instrument ng Team Falcons para humabol against Team Liquid Philippines after nung objective. Kasi kapag objective, isa lang yung gagawin nila. Flap, ultihan mo si Carl, re-retrahin ni Kyle, tapos pag lumaban ng Team Liquid, edi sige, habulin natin. And yung ganong klaseng reactive playstyle, no, kadalasan ay nakikita natin na mababa ang success rate. Yung naghihintay kayo sa gagawin ng kalaban. But I feel like Team Falcons, ang ganda ng paglatag nila dito kasi hindi lamang sila nag-antay, may ginagawa din sila habang naghihintay sila. Yeah, and yun yung gusto kong i-point